Kasi ito yung mga importante na gagawin po natin. Actually, ito, ang susi ng tagumpay ng gawain ng Panginoon ay nasa, sabi nga, yung taos-puso nating ipapagamit yung ating buhay. Kaya lang kung minsan, taos sa puso nga natin, pero hindi natin nauunawaan yung ginagawa natin. So, mainam at importanteng malaman natin na itong pagpapatanggap sa Panginoon ay hindi pang relihiyong bagay, no? Kasi ang tao, nung nilikha ng Diyos ang tao noon, wala namang relihiyon nun, di ba? So, naniniwala ako, yung mailapit natin ang tao sa Diyos, wala namang kinalaman dyan, yung relihiyon. Pero naniniwala ako, kinakasangkapan ng Panginoon, no? Ang mga relihiyon. Kaya lang, sabi nga, yung taong handa ang puso niya na magpagamit. Kasi ang tao, minsan ang kaya niyang gawin, pumunta ng simbahan, umuwi, pumunta ng simbahan, umuwi. Pero yung ipagamit niya yung buhay niya mismo, yun ang medyo, sabi nga, maturity, no? Dagdag maturity yung magawa natin yung gusto niya. Ibang, meron tayong extra time na gawin yung gusto ng ating Panginoon. Okay? So, meron tatlong bagay tayong pag-uusapan dito. Number 1, yung prayer of acceptance. Yung pagpapatanggap sa Panginoon. Pangalawa, yung effective ushering. Napansin nyo dyan sa papel, yung may guhit. Una, yung prayer of acceptance. Number 2, effective ushering. And number 3, yung attendance. Ayan. Now, itong tatlong bagay na ito ang magiging susi, sa tagumpay ng gawain ng Panginoon. Like for example, this coming Sunday ay panonoorin na natin yung isang pelikula na hindi ipinapalabas sa sinihan. No? Ni kahit sa sinihan sa ibang bansa, hindi rin. Pero nilikha talaga ito, yung mga artistang gumawa like Tony Gonzaga, ay sabi nila gusto nilang ipagamit yung buhay nila para yung bawat pamilyang Kristiyano ay maging matatag. So we are blessed kasi mapapanood natin ito this coming Sunday. Kaya yung mga pinag-pray natin, na kaibigan natin, yung mga maybe family natin, hayaan natin na mapanood nila ito this coming Sunday. Ito po ay libre. Okay? So, itong tatlong ito yung pinakasusi na dapat alam na alam natin gawin this coming Sunday. Okay? So, are you ready na? Ready? Ready? That's it. Okay? Puro lalaki yon. Pero kung meron din darating ng mga babae, it's okay lang. No? Doon sila sa likod. Hindi, joke lang. Okay? Yan. Yung mga magsaserve sa atin, yung mga ladies natin. Okay? So, let's go. Number 1, prayer of acceptance. Now, ano ba yung prayer of acceptance? Tanong ko lang po muna. Ilan sa atin dito, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa natin nararanasan na magpatanggap ng tao sa ating Panginoon? Alam ko na ang sagot. Pag nagtanong ako sa isa, lahat kayo tataas ang kamay. Ilan sa inyo, lahat nakapagpatanggap na kay Lord? Okay? So, ito yung susi. Bakit mga kapatid? Bakit napaka-importante nitong panalangin pagpapatanggap kay Lord? Okay, tanong lang. Sino ang nagpatanggap sa iyo sa Panginoon? Okay, isa-isa po tayo. Dahil, yan, dito na tayo, mauna. Sige, mauna na tayo. Cindy May, sino nagpatanggap sa iyo? Si Kuya J. Amores. Okay, si Janjan. Ay, ako, okay. Si Kwan, Ate Sara. Sino yung nag-lead, nagpatanggap sa iyo sa Panginoon? Si Ate Crisel. Si Ate Evelyn. Wow, si Ate Violi. Ako din, si Ate Violi din. Pares kami. Kasi nung bata kasi kami po ay Sunday school. Laki kami ng Sunday school. Hindi ko alam si Kuya Neil kasi kabas ko rin siya noon kung sino nagpatanggap. Sige, ano pangalan mo rin ha? Si Ara. Si Ara, sino nagpatanggap sa sa Panginoon? Wow, professor mo. So, lagi mo tatandaan siya sa Panginoon, ano? Napaka-important. Si Ate Nati, naalala pa kaya? Wow, matagal na rin pong panahon. Naalala niyo po ba pangalan niya? Nakalimutan. That time po, nagtatrabaho na kay Ate-Ate. Okay. After ng charismatic, diretso po kayo ng
Sa Love of Christ na. Okay. So, si Ate Gina po. Si Pastor John Mark. Okay. Si Ma'am Rita. Si Ma'am Jo. San Pedro. Yung taga-Bangkal. Isa rin po siyang teacher. Opo. Ano rin siya doon kay Pastor Al. Kay Pastor Al. Wow. Parang kila si Ate Josie. San Pedro. Si Ate Josie po. Mas kilala ko po siya sa Ate Josie. Okay. Sige. Thank you. Si anak. Tumanggap na ba siya sa Panginoon? Okay. Di bale. Okay lang. Si nanay. Si Nanay Minjola. Wow, nasa langit po siya pero napag-uusapan pa ang kanyang pangalan. Okay, si Kuya Aaron. Sino nagpatanggap sa isa Panginoon? Ganun ba? Napakahirap isipin, ano? Sige, si Kuya Harry. Sino nagpatanggap sa isa Panginoon? Ako yata. Si Kuya Angelo. Ako din, praise God. Si Kuya Neil. Si Ate Gemma, si Ate Tess, si Ate Jo. Si Ate. Uy, mga teacher natin yun, Pero yung totoong naiintindihan ko na si Pastor John. Yes, kasi meron siyang experience na sabi niya, ang nagpatanggap to sa kanya si Ate Gemma, si Ate Tess, at saka si Ate Violi. Kasi may mga time, alam niyo, yung pagtanggap sa Panginoon, kasi hindi natin lubusang nauunawaan. Kaya ang sabi niya, ang totoo na nagpatanggap sa kanya sa Panginoon, si Pastor John Mark. Okay? Si Brian. Wala dito pa, sir. Wala dito, nasan siya? Nakatayo dyan. Okay. So lahat silang natanong na natin, ano? So alam ko, excited na sumagot si Ate Kate. Ano sa iyo, Ate Kate? Hindi. Ang tanong natin, sino yung nagpatanggap sa iyo sa Panginoon? Okay. Si Kuya John. Hindi naka-blue. Sige. Si Kuya Ninoy. Wow! Praise God! Si Pastor Eddie po ay isa sa matagal na naging mentor ng mga namin, ng mga unang mananampalataya. Kaya mahalata yung edad namin. Basta, malamang doon, napatanggap doon. Malamang napatanggap ka rin ni Pastor Eddie. Apo. May itatanong dito ako sa'yo. Apo. Ang nagpatanggap po talaga sa akin ay si Ate Violi Enahe. Kilala niyo po siya? Ang anak po siya ni Kuya Brother Rico Enahe. Mga dati po mga taga-sigsag sila. Pero ngayon, nasa Heritage na po sila. Sa Heritage Baptist Church. Okay? So, sila yung mga ginamit ng Panginoon. Now, pangalawang tanong ko, una, sino yung nagpatanggap sa iyo sa Panginoon? Pangalawa, may napatanggap ka na ba sa Panginoon? Diba? Yun yung pangalawang tanong natin eh. Kasi una, ganito, kung tayo may nag-introduce sa atin personally sa Panginoon, ang tanong, huminto na ba? So ngayon, oras na ito, naniniwala tayo na muli nating bubuksan ang ministeryo ng pagpapatanggap sa Panginoon. Are you excited? Kasi naniniwala ako, ang church na ito, walang kwenta o baliwala kung hindi tayo marunong magpatanggap sa Panginoon. Okay? So, ito po yung mga bagay na yan. Tanungin ko lang si Kuya Ninoy. Kuya Ninoy, mga ilan na po ang napapatanggap niya sa Panginoon? Anong lang naman? Estimate lang. May mga 10? Nagpa-10. Amen. Praise God. Okay? Great! So, purihin ang Panginoon. Now, naniniwala ba kayo na ang pagpapatanggap sa Panginoon na naranasan ninyo ay napaka-importante sa buhay nyo? Okay? Pero ang tanong, bakit hindi ginagawa ng isang mananampalataya? So this is the reason why kailangan nating pag-usapan itong bagay na ito. Okay? So let's go on. Lilipat na po tayo. Fasten your seatbelt. Okay? Okay? So, number 1, bakit kailangan ng pagpapatanggap sa Panginoon? Because this is the best decision could ever, sabi dyan? Could ever have. Ito daw ang importante o the best decision na pwedeng tanggapin ng isang tao. Sabay-sabay nga natin basahin Matthew chapter 16 and verse 26. 1, 2, ready, begin. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Pwede ba natin buksan sandali yung Tagalog Bible po natin? Para mas lalo nating maintindihan, bakit importante na maranasan ang pagpapatanggap sa Panginoon?
No? Hindi sapat yung nagsisimba, hindi sapat yung pumunta ng simbahan, uuwi, linggo-linggo, present. Hindi sapat eh. Merong kailangang maranasan ang isang tao. At ang nag-uutos nito mismo ay Bible. Okay? At ang Bible, alam natin, ito yung salita ng Diyos. So, ito pala ang gusto nating malaman. Ano? Okay? May nakakita na po ba? Marcos, Mateo 16:26. Hilingan ko nga na makibasa si Ate Evelyn. Ano ang mapapala ng isang tao? Wow. Mapagpan man niya ang daigdig, ngunit ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Wow. Ano ang kaibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Amen. So napaka-importante nagpagtanggap sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ano ang mapapala ng tao, makamit niya man ang buong yaman ng mundong ito, kung ang kaluluwa naman ay mapunta sa impyerno. Di ba? Meron, nakakita, di ba sabi nga merong isang nagsabi, si Brother Romy, nagkita kami one time dito sa, may patay dito nung nakaraan lang eh. Actually, lola yun ni Eric Molina. So, meron siyang kausap na minsan, kaibigan niya, best friend. At itong best friend niya na ito ay talagang mayaman na mayaman din. No? Ngayon, sabi niya, partner, alam mo ba na ano man ang kayamanan natin, hindi natin madadala sa langit? Alam mo, ang sagot niya, tama ka dyan, partner, kahit isa wala talagang madadala ang tao. Okay? So, ngayon, kailangan ng pagpapatanggap. So, itong pagtanggap sa Panginoon, napaka-importante kasi ito yung pinaka-dahilan para yung kaluluwa niya, imbis na pupunta ng impyerno, ay papunta ng langit. Okay? So, napaka-importante ng pagpapatanggap sa Panginoon. Mark 8:36, ganun din. What good it is for someone to gain the whole world, yet forfeit their souls. So napakalinaw mga kapatid na dapat master natin ang magpatanggap sa Panginoon. Kasi number one, this is the best decision a person could ever have. Ilang tao na kaya ang nagkaroon ng best na karanasan dahil sa iyo? Okay? So pagpapatanggap sa Panginoon. Ngayon, aaralin natin kung paano magpatanggap sa Panginoon. Next. Prayer of acceptance, change of destiny. Bakit importanteng marunong ang church natin na to na magpatanggap sa Panginoon? Because number one, this is the best. Pangalawa, change of destiny. Okay? Buksan nga natin yung Bible natin, Tagalog, sa aklat ng Roma 10:9 and 10. Aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 10, at talatang 9 hanggang 10. Okay? Hilingan natin si Ate Gina na magbabasa ng Roma 10:9 hanggang 10. Bakit change of destiny? Sige. Okay. Wow. Okay. At sa gayoy, napakawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Amen. Now, bakit automatic na lang nagsisimba? Ligtas na automatic na yon. At saka syempre, nakarinig na yan kung ano-ano. Baka naman nananampalataya na yan. Mga kapatid, yung pananampalataya at pagtanggap sa Panginoon, hindi po natin dapat ito binabasta-basta. Alam niyo po, anong kailan ba yun? Nung Biyernes, ako po ay naimbitahan sa isang retreat ng mga kabataan. At ang daming mga kabataan doon, siguro mayroong mga 30 na estudyante ng isang eskwelahan. Di mo isang teacher, dinala estudyante niya high school. Dinala yun, pinagpaalam niya sa magulang, dinala doon sa lugar na yun. At sabi ko, naku, nagbigla naman ako nagbago ng topic ko ngayon kasi po may mga baguhan pala eh. Akala ko kasi mga worship team, leaders, ganon, may mga baguhan. So binago ko po. Ngayon, nung hapon nagsalita ako, tuloy-tuloy ako, hindi ako nakapagpatanggap sa Panginoon. And then sabi ng pastor,
hindi natin nagawa, no? Yung makapagpatanggap sa Panginoon, pero napakaganda ng naging mensahe ngayon. Alam niyo, sabi ko, oo, kaya hindi natin sigurado kung lahat ba yan ay napatanggap na ni Ma'am. Tapos ang sabi niya sa akin, Pastor, dahil kaligtasan ng pinag-uusapan natin, hindi tayo siguro pwedeng ano tawag dito, ano ba tawag doon, yung magbakasakali. Kasi ang pinag-uusapan dito, kaluluwa eh. No? Pag nagbakasakali ka kasi hindi pala, ibig sabihin yung tao ay pupunta ng impyerno. So alam niyo, ginawa namin, bago ko umuwi no, siguro mga bandang 11:30, pinabilog lahat. At alam niyo, nung ako'y nagtanong, kung hindi pa ligtas, alam niyo, ang daming nagtaas ng kamay. At on the spot, nung time na yon, tumanggap sila sa Panginoon. Okay? So napaka-importante nito mga kapatid. Napasok na kayong dalawa, pakibigyan ng kopya sila. Yan. May napaka-importante tayong pinag-uusapan ngayon. Ano? Yan. Dito na lang na. So, number 1, ang ibig kaya pala kailangan natin na matuto tayo magpatanggap sa Panginoon. Kasi, the best decision. Okay? So, pangalawa, ito yung time na yung tao sa kabilang buhay, imbis na pupunta ng impyerno, ay magiging papunta ng langit. Hindi kayang ma-earn ang langit sa pamamagitan lamang ng ritual. Hindi basta-basta makukuha ang langit sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng mga mababait na pananalita, yung bibig na, Amen, praise the Lord. May mga ganun pa di ba? And God loves you. Hindi makukuha sa mga ganun-ganun yung langit. No? Makukuha yung langit, mga kapatid, sa yung binasa ni Ate Gina. Saan? Sabi ng Bible mismo, kung ipapahayag ng iyong labi. So dapat pala tayo bilang Kristiyano, kung meron tayong isang kayang-kayang gawin, yung tulungan natin yung tao na doon sa labi niya, na galing sa kanyang puso, ay manalangin siya ng pagtanggap sa Panginoon. Okay? So nakita natin, napaka-importante. Mawawalan ng kabuluhan ang pagiging simbahan na ito kung ang church na ito ay hindi marunong magpatanggap sa Panginoon. Amen. Okay? So nakita natin yung kahalagahan ng pagpapatanggap sa Panginoon. Pangatlo, bakit importante? Sapagkat dito tumatanggap sila ng bagong buhay. Ang isang tao daw na tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, doon lang niya tinatanggap ang bagong buhay. Hindi po, pag nagpalit siya ng simbahan o relihiyon, magkakaroon siya ng bagong buhay. Hindi po totoo yun. Wala pong relihiyon na yakapin mo ang relihiyon direkta ka sa langit. Wala po. Okay? Ang tunay lamang na daan para mapunta ang tao sa langit ay sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Therefore, kung tayo pala hindi marunong magpatanggap, at tayo tumanggap sa Panginoon, parang ang nangyari, tinuldo ka na agad natin. No? Yung pagliligtas ng Panginoon, nung niligtas ako ng Panginoon, Amen, tapos na, wakas na. Wala nang tatanggap kay Lord. Bakit? Hindi ako magsasalita. So, kailangan marunong tayong magpatanggap. Okay? So, basahin nga natin, 2 Corinthians 5:17, sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, begin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Anong ibig sabihin nito? No? Kailangan pala ng taong tumanggap sa Panginoon dahil dito magkakaroon sila ng bagong pagkatao. Okay. So, review. Bakit importante at dapat marunong ang church na ito, ang bawat isa sa ating magpatanggap? Kasi una, Best decision. ito yung pinaka-the best decision na magagawin ng isang tao. So tayo ang gagamitin doon ng Panginoon. Pangalawa, dahil change of destiny. Yung ang isang tao, mga kapatid, yung pagpapatanggap natin sa Panginoon, hindi po yung katumbas ng isang aklat. Hindi po yung katumbas ng isang laruan o cellphone. Hindi po. Kasi ang pinag-uusapan sa pagpapatanggap sa Panginoon, langit at impyerno. Alam niyo, sa physical na buhay po natin, hindi mapapasubalian, merong spiritual na katotohanan. Kaya po, wag tayong masyadong, alam niyo yun, hindi ko naman sinasabing wag. Pero ang sinasabi ko, huwag nating baliwalain ang mga spiritual na bagay.
Okay? Tulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Yung pagkilala sa Panginoon, no? At isa pa, yung pagpapatanggap sa Panginoon, yung pag-awit sa Kanya, yung pagdalo ng gawain ng Panginoon. Alam niyo, yan yung mga bagay na spiritual, no? So, bagamat tayo physical, naniniwala tayo, may mga spiritual na pangangailangan din ang tao. Pero ang unang-unang pangangailangan ng tao ay ang tumanggap sila sa Panginoon. Okay? So, kailangan marunong tayo magpatanggap sa Panginoon, hindi relihiyon. Okay? So, kailangan direktang sa Diyos natin sila tinuturuang tumanggap manampalataya. Okay? So, next. Magkakaroon po tayo ng workshop sandali ngayon. Okay? Ito pong workshop at pagpapatanggap, mga kapatid, tatlong bagay po ito. Una, yung tinatawag nating admit. Anong ibig sabihin ng admit? No, ganito po yan. Sa pagpapatanggap sa Panginoon, kailangan i-guide natin yung tao na admit niya yung kanyang kasalanan. Anong ibig sabihin? Inaamin ko po, Panginoong Jesus, na ako ay isang makasalanan. Okay? Sample. Kailangan, kasi ito ay workshop, therefore, magkakaroon tayo ng participation. Okay? So, mananalangin ako, susunod kayo. Okay? Dahil ito ay workshop. Ready? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Okay. Now, as simple as that, mga kapatid, yung panalangin po na yun yung ituturo natin sa kapwa nating tao. Pero, sinasabi natin, dapat gawin nila nang may pananampalataya yun. Or else, magiging parang magic word lang siya. No, hindi po kailangan ng magic word sa langit. Ang kailangan po, pananampalataya. Kaya kailangan, admit. Now, bakit kailangan na mag-admit pa ng kasalanan ang isang tao? Sabi ng Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Bakit kailangan uling aminin ng tao na siya'y makasalanan? Bakit? Kasi lahat ay nagkasala. For all. Walang taong walang kasalanan. Kung meron man, nako, ngayon lang tayo may ipapako sa krus. Okay? Kasi tanging ang Panginoong Hesus ang walang kasalanan, no? Kaya siya ang tumubos sa atin. Okay? So, pero lahat daw ng tao may kasalanan. Therefore, sa pagpapatanggap sa Panginoon, kailangang i-admit na tayo ay makasalanan. No? Kailangan yon. So, number 1 na bahagi ng pagpapatanggap, admit or pag-amin. Pangalawa, confess. Okay? Anong sabi ng confess? Sabi dyan, Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord." Parang mali yata yung verse na ating nagamit, ano? Hindi, may mas angkop pa dyan no? May nalalaman po kayong verse ba na may kinalaman doon sa confess? Okay. 1 John 1:9. Pakinote kapatid, ano? Sa 1 John 1:9. Okay? Okay. Now, bakit kailangan natin sila na mag-confess? Ano ba sa Tagalog yung mag-confess? Pagsisihan. So, number 1, anong gagawin? Aminin. Pangalawa, pagsisihan. Okay. Susunod po kayo. Sabi niyo, Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan na aking nagawa. Okay. So, yun po yung una. Una, admit. Okay. From the start, what ready begin? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan. Okay. Number 3. So, pagkatapos mag-admit, confess, receive. Okay? So, receive. Sabi dito sa Romans 10:13, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Then 10:9, ang nakalagay din, "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Meron pang sinabi dyan, actually, John 1:12. Okay? Buksan natin yung Bible natin. Kailangan kasi tanggapin ng tao no?
Hindi lang basta nagpupunta ng church, hindi. Kailangan merong personal na pagtanggap. Okay? Basahin natin, John 1:12. This time naman, mahilingan natin si Ma'am Rita na makibasa sa John 1:12 sa Tagalog. Apo. Ngunit ang lahat ng tumanggap at ang nanalig sa Kanya ay pinagkakalutugan niya ng karapatan, maging anak ng Diyos. Amen. Lahat daw ng tumanggap at nanalig ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, therefore, yung pagtanggap sa Panginoon, importante yon. So, therefore, sa pagpapatanggap sa Panginoon, tatlong bagay ang kailangan. Una, admit, confess, receive. Okay. Sa receive, sasabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. So nakita na po natin, yan po yung number 1. Now, magkakaroon po tayo ngayon ng tinatawag na, basahin natin yung prayer. Sabay-sabay tayo, no? Nakasulat yan yung prayer. Okay? Ang sabi dyan, sabay-sabay po tayo. Nakita niyo na po sa papel? Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, begin. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at di kayang iligtas ang aking sarili. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita ngayon sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagliligtas sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now, kung tayo po mga kapatid ay nahihirapan sa pagpapatanggap sa Panginoon, pwede po natin gamitin itong nakasulat na ito. Okay? So, purihin ang Panginoon. So, tapos na po tayo sa number 1. Bakit kailangan marunong ang church na ito na magpatanggap sa Panginoon? Number 1, kasi this is the best decision na pwedeng gawin ng isang tao. Ilan sa inyo dito, naaalala niyo pa yung date ng inyong pagtanggap sa Panginoon? Wow! Sige nga, Ate Kate, kailan? 2008. Okay, April 26. Sino pa? Si Bri. January 13, 2008. January 13. 13. Wow, 2008. Nanay. October 24, 1982. Ooh! October 24, 1982. May tatanda pa ba sa kanya? Wala, siya na. Siya na. Okay. Meron pa nakakatanda? O sige, Kuya Aaron. November 23, 2008. Ate Cindy. October 17, 2007. Meron pa? June 25, 1987. June 25, 1987. Medyo pinagtatangkaan niya si Nanay Baby. Mga kapatid, ako po ang totoo. Actually, magkakabats kami nila Kuya Brian, nila Ate Belen. Pero ang totoo, ako po, totoong tumanggap sa Panginoon, 1996. 1996 po. Yun po ay sa, 1996 o 98, sa corridor, si Ate Bioli Inahe. Si Ate Bioli po ang nagpatanggap sa akin sa Panginoon. So, kanina pinag-usapan po namin sino ang nagpatanggap sa iyo sa Panginoon. Okay? So, nakita po natin. So, ngayon, punta po tayo dito sa number 2, effective ushering. Okay? So, kailangan po marunong tayo magpatanggap sa ating Panginoon. Next, effective ushering. Ito naman pong effective ushering, mga kapatid, may kinalaman po ito sa tinatawag nating hospitality. Bilang isang Kristiyano, dapat tayo'y marunong na, alam niyo yun, yung hindi lang parang magsisimba o kanya-kanya, hindi. Kailangan nararanasan yung welcome. Magkaroon tayo ng tinatawag na welcome spirit. Okay? Ano pa yung salita bukod sa welcome spirit? Ano pa yun? Yung ano pa yung ibang word na pwede natin gamitin?
Yung talagang mainit na pagtanggap, yan, no? Hospitality. Yung pagiging hospitable. Yan yung kailangan natin. Effective ushering. Pag sinabi natin usher, ikaw yung, tuloy po kayo, may kailangan po kayo. Ay, meron pa pong upuan doon, mas maganda po doon. May mas malamig po yung aircon doon. Di ba? Ganon. Kailangan, kaya nga meron tayong tinatawag na ushering ministry. Okay? Actually, pag sa babae, ang tawag ay, pag babae po, usher, ano? Usherette ba? Pag lalaki, usher. Pag lalaki, ay babae, usherette. Okay? So, ganun po yun. Pag babae, usherette. Pag lalaki, usher. Okay? So, ang tawag dyan ay ushering ministry. So, ngayon, bakit napaka-importante na sa church natin ay mayroong ushering ministry? Now, sa isipan po natin, sagutin po natin. Ano ang rate ng ushering ministry sa church na ito? From 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Sige nga. Yan. Tingnan mo yung katabi mo at sagutin mo sa sarili mo lang. Okay. Kamusta yung welcome? Na pag dumarating ba dito, talagang parang pagpasok mo, hindi mo lakas ang pumunta. Kasi wala man nang lumalapit sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, napakababa ng ushering. Pero mo darating ka dito, parang walang pakialam sa'yo yung tao. Ang tanong ko, ganyan ba ang gusto ng Panginoon? Ngayon, ang tanong, bakit natin gagawin ito para sumigla ang simbahan? Hindi po. Kasi, hindi po natin ginagawa ang isang bagay nang wala sa Bible. So, dapat tingnan natin sa Bible. Ano ba ang pananaw ng Bible patungkol sa ushering ministry? Okay, tingnan natin. Number 1, God Himself is a great usher. Siya mismo, ang Panginoon mismo, He is a great usher. Tingnan po natin. Genesis 1:1. Okay? Yan, napakahirap kong hanapin yan sa Bible, no? Genesis 1:1. Bandang huli. Okay. Si Kuya John, yan, baka mahirapan siya. Genesis 1:1. Okay. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, sino po makapagpapaliwanag na dito pa lang si Lord Asher na? Kuya Bryce, sige nga, pakipaliwanag. Hindi, wag na, tayong dalawa nag-usap niyan eh. Okay, hilingin natin Ayusin mo na lang. pwede ba natin pakinggan sandali si Ma'am Evelyn? Bakit dito pa lang sa Genesis 1:1, ang Lord mismo, great usher na agad siya? Wow! Great! Sapol! Exactly! Hindi, totoo yun, di ba? Bili mo, wala pa yung, occupants ba tawag doon? Wala. Di ba? Wala pa yung tenant, no? Wala pa yung titira, pero inaayos na agad ng Panginoon. Ang ating Diyos ay number 1 best usher. Kaya nga merong nagtanong ano ba ang nauna? Problema o solusyon? Bakit parang nag-aalinlangan siya? Solusyon? Ano nauna? Problema o solusyon? Solusyon. Oh? Solusyon. Solusyon. Diba? Okay. Ang tamang sagot po ay solusyon. Bakit po mga kapatid? Kasi, nung nilikha niya ang tao, anuman lahat ng kakailanganin ng tao, may sagot na. Alam niyo noon, like for example, yung mga sakit, andyan na kaya nga ngayon nauuso yung herbal. Bakit? Kasi ang totoo, yung mga ang mga damo, halaman, mga gulay, yung mga gamot yan No? Yun nga lang ang tao kung minsan, mas sanay na tayo sa chemical. No? Mas nasanay na tayo doon sa, anong tawag dito? Yung paggamit ng mga bagay na, mga drugs, di ba? Mga drugs dependent na, alam nyo, masama din pala yung ganun. Kasi ako, hiyang ako doon sa yung gamot na yung alaksan. Ngayon, may mga nadinig ako, pero wala pa namang wala pa namang, ewan ko, doktor na ba nagsasabi noon, na ang alaksan daw, pag inom ka ng inom, lumulutong daw ang buto. No, nakarinig na kayo ng gano'n? Totoo ba yung ate natin?
Pacquiao, Alaksan. Ang pinopromote ni Pacquiao, Alaksan. Oo. Di ba? Bakit pa hindi talaga hindi na Pacquiao? Baka, pero hindi natin alam, hearsay or what, pero naniniwala ba kayo, the best medicine is herbal? Yes. Okay? Alam niyo po, merong nag-research, meron pong isang tao may cancer. At siya po ay tinatawag na fourth stage cancer. Stage 4. Now, ang ginawa ngayon nitong taong ito, taga sa somewhere in Africa, ang ginawa po niya, dahil ilang buwan na lang po ang taning ng kanyang buhay, alam niyo po, yung nalalabing araw niya, ang ginawa niya ho, nagkakain na lang po siya ng hilaw na pagkain. Diba? Diba? Pechay. Yan, papangasin na lang niya yan. No, yung mga grill, diba? Talbos ng kamote. Talagang kakainin niya lang para siyang kambing. Yung nakakita ng kuneho, kung kumain mo ano, di ba yung bibigyan? Ganun yung ano eh. Di ba? Alam niyo, and then, alam niyo paglipas ng mga ulit tuloy. Ano ba yung kamay ko na yan? Hindi naman nangyari yun. Hello. Alam niyo, okay, pasayo kamay. Alam niyo po nangyari, bago po dumating yung panahon na siya'y mamamatay na, nung chinek up po ng doktor, wala na po yung cancer. Kasi, hindi niya ho niluluto. Di ba, ilan mo sa inyo dito, pag nagluluto kayo ng gulay, hindi yung lutong-luto. Yung parang ang tawag na half-cook. Di ba? Di ba, no? Alam niyo po, napansin ko, nung napunta po ako ng parte ng China, sa Hong Kong, ang paraan ng pagkain nila doon ng gulay, parang binanlian lang, tapos ihahain na agad. Ganun po doon. Tapos, pag kinain mo yung gulay nila malutong, kaya lang sa atin, hindi ganun eh, kasi iba-iba na eh, no? Kaya, ngayon, anong ibig natin sabihin? God Himself is the best usher, is the great usher. So, di ibig sabihin, pinapakita na ito palang ushering ministry ay napaka-importante. So, dito sa church natin, naniniwala ako, no? Kung talagang gusto nating maranasan ang kalooban ng Panginoon, dapat maging best usher tayo. Amen? Maging best ushers and usherette po tayo. Kaya nga, sisimulan po natin ang ushering ministry. Alam niyo po, sa ibang mga simbahan, ang ushering ministry po nila, mga ano po sila, ano ba yung damit na may pagganon pa? Sa mga ladies? Pilipinyana. Na kapag wine-welcome po sila, no? Kaya nga po itong mga inassign po natin sa usher, di ba? Sila Ate Emily, sila Ma'am Rita, sila Ate Becky. Yan, dapat sila, mga nakaganyan sila. Yung pupunta sila ng church, dapat naglalakad sila. Hindi ako papayag na hindi sila nakaganyan. Mas lalo ma-enjoy ni Ma'am Rita kasi hindi magmula may lang, hindi lalakad siya. Nakakaspa siya ng motor, nakaganon siya. Kulik ko ng wika lagi, ano? Hindi, ang ibig ko po sabihin, alam niyo yun, na sabi ko, bakit nabibigyan nila ng pansin yung mga ganong bagay? Dahil kaya pakulo? Alam niyo mga kapatid, ngayon po ipinaliwanag sa akin ng Panginoon, hindi po ito pakulo. Ito'y puso ng Diyos. Amen? Kasi napaka-importante ng tao sa Panginoon. Therefore, kung may pumupunta ng church, may dadating ng church, dapat tayo bilang mga Kristiyano, katulad ng Panginoon. Welcome, good morning. Uy, salamat sa Panginoon. Kaya naniniwala ba kayo na may mga tao na asiwa sa ganun? Ako sa grocery, diba, sa department store, naiilang ako nung, diba, may titingnan ako dyan. Biglang may lilitaw, Sir, order po kayo. Mga ilan po kailangan nyo? Yung mga gano'n. Di ba may gano'n? So maganda po yan, may size 10 po yan. Ano po ba bagay sa inyo? Alam niyo, pag may umaalis agad ako, kasi medyo hindi ako sanay yung pero ang totoo mga kapatid, God is the best usher. Therefore, ang church na ito, hindi lang siya marunong magpatanggap sa Panginoon, pangalawa, best ushers and usherette pa ang mga Kristiyano sa loob ng church na ito. Amen? Great. So number 1, God Himself is the best, is the great usher. Number 2, He came to serve. Ang Panginoon mismo. So, ibig sabihin, ang pagiging usher pala ay paglilingkod, pagsisilbi. No? Now, sample, ang Panginoon mismo, pwede ba natin buksan yung Tagalog Bible natin? Marcos 10:45.
Ang Panginoon mismo ay pumunta dito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. So ang Panginoon pala ang best example ng pagpapakumbaba. Ang Panginoong Hesus pala ang best example ng Panginoon. Bagamat siya'y Panginoon, pero siya'y naglingkod. No? Bagamat Panginoon, pero naglingkod ang ating Panginoon. Okay? So Marcos 10:45. Sige po. This time, hilingin ko po magbasa from the Kabataan, si Kuya Angelo. Pagkat ang anak na. Ang anak na? Nakatuloy mo, kamaya. Maraming yan. Yan. Hindi, napukulang na po. Nalagdag kasi yung papel. Sige. Sapagkat? Pagkat ang anak ng tao, hindi naman ito, hindi upang hindi paglikuran, hindi upang maglingkod, ibigay ng kanyang buhay sa pagkakubos ng marami. Amen. So dyan pa lang sa verse na yan, nakita natin, ang Panginoong Hesus ay nagpunta dito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ang katunayan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Wow! Dapat ganyan din tayo mga kapatid. Ang ushering pala ay paglilingkod. Alam niyo, one time nag-uusap kami ni Rap doon. Kasi di ba naging topic natin yung tungkol sa offering. Sabi niya, tay ako, hindi ako nag-offering. Huwag ka pa niyan. Sabi ko sa kanya, hindi, kasi tay naman, wala naman akong pang-offering. Hindi totoo yan. Alam mo ba, yung mag-ayos ka lang ng upuan, yan ay offering na yan sa Panginoon. Sabi niya, pastor, ang dami ko na palang offering. Sabi niya, kasi ganito na, nag-aayos, tumutulog. Hindi, totoo po yun mga kapatid. So, best usher, ibig sabihin yung maglingkod tayo. Yung bang merong dumadating, o kapatid, halika dito ka. O kapatid, gusto mo ba ng brewed coffee? Ako, punta ka ng Starbucks. Diba? Wala dito no? May kape tayo dito ngayon. Pero alam niyo ba kahapon, nagtatanong-tanong po ako ng coffee, yung kulay stainless. Ano na? Oo, 4,000 plus Pero, grabe, patong mo lang doon yung mga pulbos ng kape, yung kape barako. Wow! Sabi ko, aamoy na ang kape dito sa buong church. So, napakasarap magkape, no? Susunod doon, magkakape na lang tayo, hindi tayo kakanta. May joke lang po. So, dito makikita natin, ang Panginoong Hesus, una, siya mismo ang great usher. Nilikha niya ang lahat bago likhain ang tao. Ibig sabihin, kumpleto. Kaya nga kanina, alam niyo, bago ko dumating dito, nakita ko po itong upuan natin, ayos na ayos. At bawat upuan may Bible. No? Bible. No? May Bible dyan. No? Sabi ko, wow, napakagaling naman na usher yung mga nauna dito. Kasi inayos at pinrepare po nila. No? So, yun po ang number 2, ang Panginoon mismo, He came to serve, not to be served. So, ang usher ay handang maglingkod. So, ang Kristiyano dapat handang maglingkod. Mark 9:35, sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be the first must be the very last and the servant of all. Napakaganda rin siguro niya sa Tagalog. Pwede ba natin buksan ulit sa Tagalog? Sige, hilingin po nga po natin si Brother Pong. Marcos 9:30. Okay, sige. Si Ate, sagot na lang ni Ate Liza. Mark chapter 9 and verse 35. Mark chapter 9 and verse 35. Okay. Mark 9:35. Po si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Wow! Kung tinatawag natin ang ating mga sarili na Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, kailangang siya ay maging huli at lingkod ng lahat. Okay? Kasi kung hindi ko gaganon yun, pinipili lang natin yung paglilingkuran natin. Amen? Di ba? No? Kung minsan, ganun
No? Kung sino lang yung cute, kung si ano, ay cute to, paglinggo lang to. Asher, ako nga pala yung Asher dito. Di ba? Isang ganun. Oh. Di ba? So, dapat mga kapatid lahat, hindi po tayo namimili ng tao. Alam niyo po, kapag ito'y natutunan po natin sa church, alam niyo mga kapatid, napansin ko, yung mga usher ng ibang mga churches po natin around Metro Manila and even in even in the whole Philippines and even in Asia, napansin ko yung mga usher, nung ako po ay napupunta sa kanilang mga bahay, damang-dama ko po parang nasa church pa rin. Ganun po yun mga kapatid. Anong ibig ko sabihin? Ang pagiging usher sa loob ng simbahan ay hindi lamang po pang relihiyon yan. It is not the issue of religion, but it is the issue of the heart. Why? Because we are Christians. Amen? Na ang isang Kristiyano, mga kapatid, hospitable, ang isang Kristiyano, best usher po yan. Hindi siya naiinip kapag may kinalaman na sa tao. Okay? Hindi po siya naiinip kapag may kinalaman na sa kaluluwa na nais niyang ilapit sa Panginoon. So number 1, God Himself is a great usher. Number 2, He came to serve. And number 3, pansinin po natin doon sa feeding of the 5,000. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. And in verse 37, sabi diyan, but He answered, you give them something to eat. They said to Him, that would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? Now, ito yung sabi ng Panginoon, no? 5,000 people, tinuruan niya. Now, anong pinapakita dito? Ito yung time na ang Panginoon ay magpapahinga na sana. Okay? Napagod siya, sabi niya, pagod ako eh. At take note, napagod siya sa gawain din ng Ama. Okay? Napagod siya sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, pagkalipas nun, sabi niya, magpahinga tayo doon sa other side. Pagdating nila doon sa other side, ano nangyari? Nagulat sila. Nung magpapahinga sila, 5,000 people nag-aantay sa Kanya. Ano ang naramdaman ng Panginoon? Ang sabi niya, there are two kinds na pwedeng maranasan ng Panginoon. Number 1, pwede niya sabihin, I'm tired. Pero imbis na sinabi niya, I'm tired, at sabi niya, I have compassion on them. So, anong ginawa niya? Naglingkod siya. So, first, ang isang mananampalataya, isang Kristiyano, dapat great usher. Dapat, mga kapatid, when it comes to paglilingkod, wow, kaya niyang ibigay. Then, ang sabi ng mga alagad niya, Lord, pauwiin niyo na po sila para makabili na sila ng pagkain nila. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Tayo ang mga best usher. Pakainin niyo sila. Ang sabi ng mga alagad niya, Lord, kalahating taong salary yan. Ibig sabihin, ipapakain natin sa kanilang lahat yung kalahating taon ng sahod na yan. Okay? So makikita natin, ang Panginoon mismo, He is a great usher. Ang galing niyang maglingkod. So tayo din mga kapatid, ang tanong, tayo, kamusta po yung puso natin? Are we servant? Kailangan may servant heart po tayo. Number 4, ushering is an act of humility. Nakikita ko mga kapatid, naniniwala ako, na kapag tayo po ay naglilingkod, ito po yung kilos ng kababaang loob. Alam niyo po, yung isang church dito nung ako po ay napunta ng Green Hills Christian Fellowship, napunta po ako doon. Alam niyo po yung mga usher doon, hindi lang po yun mga dinamitan ng kurbata at damit na maganda, hindi po. Yung mga usher po doon na naglilingkod, ay dito po kayo, yung kukuha ng upo, kukuha ng walis, yung kapag may natapong tubig, kukuha agad na lampaso, alam niyo kung ano yung doktor, surgeon. Why mga kapatid? Because ushering ministry, this is an act of humility. Yung pagiging servant, mga kapatid, hindi po ito isang ministry lamang na design o inassign ka. No. Ito yung pagkatao natin. So mga kapatid, sa church din po, no, na when it comes to people, maging best usher po tayo. Okay? Hindi lang po ito programa ng simbahan o style o format, hindi po. Ito po yung pagkatao po natin. And then, magkaroon po tayo sandali ngayon ng groupings. Let's group ourselves into 3.
Hindi, kahit wag na po. Okay? Basahin na lang natin dito. Identify the truth in this phrase. Ilang tao na lang po, no? Taas na lang ng kamay. Gusto niya lang ipaliwanag itong sinasabi. Sabi dito, an effective usher truly becomes a servant of all. A united usher team sets an atmosphere so charged with reverence and sensitivity that the Spirit of God can have His perfect way. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Meron bang nais sa inyo magbigay ng comment tungkol dito sa verse na ito? An effective usher truly becomes a servant of all. A united usher team sets an atmosphere. Sige nga po. Meron po ba? Ano yung pagkaunawa po ninyo? An effective usher truly becomes a servant of all. Tatlo lahat kayo nakangiti. Sabihin niya. Okay? Tingnan niyo po ito. An effective usher truly becomes a servant of... Naniniwala kayo dyan? Di ba, no? Yung isang usher daw ay servant of all. Kaya lang ang sabi, effective usher. So, ang effective usher ay lingkod ng lahat. Okay? Now, ito naman. United usher, pag tayo daw ay nagsama-sama, nagtulong-tulong bilang mga usher, ano nangyayari? Nakakabuo ng atmosphere. Atmosphere na anong klaseng atmosphere? Charged with reverence and sensitivity of the Spirit of God. Kapag pala may pumapasok dyan at lahat tayo, we are all ushers. Kapag may bagong tao na pumasok dyan, una, nararamdaman nila, wow, there is something nakakaiba sa lugar na ito, parang langit. Amen? Ito yung sinasabi nito, mga sensitivity, yung that the Spirit of God can have His perfect way. Bakit? Kasi sa pamamagitan daw ng puso natin na handang magpagamit, wow, doon nagiging daan ng Panginoon para kumilos siya sa church na yun. Ushering ministry. Ushering is a ministry is about people. Okay? So challenge mga kapatid, challenge po natin. Okay? Choose to serve. Piliin po nating maglingkod. Bilang Kristiyano, piliin nating maglingkod. Pangalawa, hingin po natin ang passion ng Panginoon para sa tao. Kasi mga kapatid, ini-ignore lang natin ang tao kung wala tayong passion ng Panginoon. But if we really have passion of the Lord, grabe ho. Makakita tayo ng tao, makakita tayo ng first time, wow, grabe, nilalapitan agad po natin. Pero pag hindi natin ginagawa, it means wala tayong passion for the soul. Okay? So ito yung challenge natin mga kapatid. Kailangan ayusin po natin yung ating heart sa Panginoon na Lord, this church, hindi lang po ito church. Lord, we are your people. We are great ushers. Amen po ba mga kapatid? We are great ushers. So, now, workshop. Ito yung, anong ibig sabihin ng workshop? Ito yung mga gagawin po natin. So, sa Sunday, lalong-lalo, pagdating ng hapon, pag may nakita tayong first time, anong gagawin natin? Number 1, welcome to GCOM. Welcome. Okay? Welcome to GCOM. Okay? So, kailangan mga kapatid, nasasabi natin ito. Okay? Number 2. So, halimbawa naman, kamusta ka nitong nakarang isang linggo? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung bang kinoconnect natin yung sarili natin sa tao. Okay? Huwag naman yung, welcome to McDo. Ate Kate, huwag ganon ha, huwag ganon. No? Baka akala mo McDo pa. Okay? Next, may nais ka bang ipag-pray? Kapag nakakita kayo na nag-iisa, puntahan nyo. Bro, meron ka bang gustong ipag-pray ngayon? Pag-pray lang kita sandali. Okay? Ito yung mga usher, mga kapatid. And then, ano pa? Sino nga to na nag-invite sa'yo? Okay, sino nag-invite sa'yo? Then letter number 5, the church is always open for you. Okay? Laging bukas ang gawain ng Panginoon sa'yo. Salamat sa pag-attend o salamat sa pagdalo. Okay? So, kailangan maging best usher po tayo. And lastly, pasok po tayo sa attendance. Now, mga kapatid, gaano po ka-importante ang attendance?
Habakkuk 2:2, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. So, ang ibig sabihin mga kapatid, write down, isulat. Okay? This time, kinukuha po natin yung mga, lahat po tayo sinusulat natin yung pangalan natin. Hindi yan for attendance purposes. Kasi po, merong ibang simbahan talagang kinukuha ang attendance para ma-check ka kung present ka o hindi. Now, dito mga kapatid, itinuturo bakit natin kailangan yung attendance. Bakit natin kailangan ito? Kasi mga kapatid, meron tayong ibabahagi ng kalakasan. Tinitingnan po natin dito ang kalakasan, hindi ang attendance. Okay? Ano ibig ko sabihin? Nalulungkot tayo pag wala si kapatid na ganito kasi yung salita ng Diyos na dapat na matututunan ay hindi niya nakukuha. Okay? So, ito po yun. Tools needed. Una, attendance, get their names. Number 2, visitor slip for newcomers. Please fill out this form and give it back to me. Thank you. So, anong ibig sabihin? Yung mga ma-in-charge po sa atin sa ushering ministry, especially, i-volunteer ko na po sila, no? Kung meron nais pang mag-volunteer sa atin, sige ho. Okay? So, pamumunahan po ito nila Ma'am Evelyn, si Ma'am Dita, and then sila Ma'am Becky. Okay? Sila po yung mga best ushers po natin. Okay? And then, sa ushering naman po natin sa offering, ang magiging offering po natin usher dito ay si Sister Nora, si Ate Gina, at saka po si Ate Nati Vilaos. Okay? So, sila po yung mga mag-a-usher po sa atin sa ating offering. Now, dito po sa attendance, okay, importante na talagang meron pong kumukuha nito. Especially po kapag first time, dapat nakuha agad natin yung, now, visitor slip. Do we have the example na ba ng visitor slip? Wala pa. So, sa Sunday po, magkakaroon na tayo dyan ng visitor slip, maliit na papel po yun. Kapag may first time, ibibigay po natin sa kanila. So, bibili po tayo dito ng maraming ballpen para pag inabot po natin, susulatan. Ganito po sasabihin. So, si Ma'am Rita, si Ma'am Evelyn, at saka si Ate Becky, ibibigay nila, welcome to GCOM. First time ko dito. Oy, praise God. Ganyan. Ay, ano nga pala, paki-fill out mo ito, tapos pakibalik mo na lang sa akin. Okay? So, ganun po yung gagawin po nila. Okay? So, parang excited na si Ma'am Rita, no? Pero ano po? Oo nga naman. Well, paano ba yung Tagalog? John, magaling ka dyan, John. Sige. Tagalogin mo. Pass. Hindi ka, anong katagalog na ano? Ha? Hindi, pwede yun. Tuloy po kayo. Ayun, Jigo. Come in yun come in Welcome. Text mo si Nicolo. Text mo si Nicolo. Hindi? Oo. Yeah, pwede. Kamusta ka? Okay. Pwedeng katanggap-tanggap ka sa GCOM. Kuya Ronnie, pwede ba yan? John. Welcome to GCOM. Katanggap-tanggap ka sa GCOM. Hello, ako Budoy. Mabuhay. Hindi, si Kuya Ronnie kasi yan. Kunyari lang yan. Yan kapag nagtatanong, alam niya sagot. Style niya lang yun Kuya Ronnie, anong sagot? Walang ano. Walang ano. Oo nga naman, welcome. Walang ano man. Ay, oo nga. Kaya, napa-oo nga ako, no? Oo nga, no? Welcome. Walang ano man. Ngayon ko lang naisip, akala ko nagpapatawa wala ano ba? Yun pala, yun nga pala talaga yun. Yun pala yung sagot. Ay, si Kuya, nadali na naman ako. Walang ano man sa Jigo. Kaya tuloy po kayo, di ba? Yan yung mga words. And then, bibigyan natin sila ng form. At pagkatapos,
ibibigay natin ulit doon sa table. Okay? O kasi laging mahangin po sa labas, gagawa tayo ng, Kuya Brian, pakisecure, ano? Kailangan laging may nakasecure yung mga papel. Okay? Especially this coming Sunday, mga kapatid, yung pagpapatanggap sa Panginoon, kailangan marunong tayong lahat. Okay? Lastly, ang church service po natin every Sunday, morning po, nag-i-start tayo lagi dito ng 9:30. Okay? Welcome and then prayer and then devotion. Pagkatapos closing and then start 10 o'clock. Worship team. Pasok agad ang worship team ng 10 o'clock. And then, mga kapatid, dito po sa announcement, magbabago po tayo dito kasi ako po yung tumatayo. This time, tatayo po ako dito kapag message na. Okay? So, hayaan po natin makapaglingkod ang ating mga leaders po natin, yung cell group, yung primary men, and then yung ladies po natin. So, magkakaroon po tayo dito ng something board. So, nakasulat po dyan yung halimbawa, magpe-pray na yung mag-a-announce. Okay? Siguro po yung mga mag-a-announcement po sa atin, ipagkakatiwala po natin ito kila Brother Rolly, Brother Ninoy, no? Or sila Kuya Cesar, no? Ipagkakatiwala po natin, announcement. And then yung mga offering prayer, so sila Ate Gina, si Ate Nora, o si Ate Nati, ano po, sila pong tatlo ang mananalangin po dito, okay? So, sa message po, mga kapatid, nag-i-start na po tayong umikot, no, ng ating mga primary. So, papasyal-pasyal po ako sa inyong bahay. Para lahat po ng primary, minsan mag-mimit po tayo para pag-usapan yung one-month topic po natin. Okay? Magbe-brainstorm tayo at para pag nabuo yung topic ngayon, so naniniwala ako, itatayo tayo ng Panginoon. Okay? So, bago po tayo mag-close in prayer, mga kapatid, balikan lang natin yung yung number 1, yung prayer of acceptance. Dapat marunong tayo magpatanggap sa Panginoon. No? Inuulit ko po. Number 1, kasi ito yung best decision. Kung ikaw tumanggap ka sa Panginoon, gusto kong malaman mo, kapatid, that is the best decision na nagawa mo sa iyong buhay. Pangalawa, ano yung pangalawa? Change of destiny. Kasi dito madedetermine, ito yung bahagi na sa buhay ng church na ang destinasyon ng tao ay mababago. It's a matter of hell and heaven. So, kailangan marunong tayong magpatanggap sa Panginoon. Okay? Admit, confess, receive. Ulit. Admit, confess, receive. Ano yung prayer na gagamitin natin? Nakalagay na po dyan. Okay? Pwede nating practicein yan. Pwede nating basahin, kabisaduhin. Pero this time, ang sasabihin natin, doon sa taong magpe-pray niyan, kailangan banggitin niya ito ng tao sa kanyang puso. Okay? So, naniniwala ako, mga kapatid, this coming Sunday, grabe, maluluwalhati ang Panginoon kasi ang bawat Kristiyano sa GCOM ay magiging kamukha ng ating Panginoong Hesus sa pagpapatanggap, sa pagiging usher, at sa pagiging yung gagawin natin sa linggo. Okay? Yung ticket, pwede nating pamigay. Kung ilan po yung nakalagay sa puso ninyo na kwan, sige po, makiikot na lang po. Pakibigyan po sila. Sige po. Yan po ay will serve as an invitation. Okay? Ito po yan, ano? Restoring Family Relationship, a Journey Home. So, kung meron po kayong mabibigyan, isama nyo ho. No? Isama nyo po. 1, 2, 3, 4, no problem. No? Napakagandang regalo po yan. Iyan po ay 2 araw. Okay? Lalaki at babae na po yan. Kung ilan po ang kailangan ninyo, sabihin niya lang po para... ano po nakalagay sa ticket pala? 2. Okay? So, gamitin po natin opportunity. Sunday morning, mga kapatid, sa susunod na linggo, mananalangin tayong lahat para dun sa hapon. Pagdating ng hapon, please, lahat po, bring your Bible. Okay? Kung wala naman, pinadala ko na po dito lahat ng mga Bible po natin. Yan po ay ready for release.
So, pwedeng siguro pakisulatan na lang ng pangalan natin, ng from GCOM family, para po pag ipinamigay na natin, may remembrance po sila. Okay? Lahat ng tatanggap sa Panginoon, bibigyan natin ng Bible. Okay? Para pag uwi nila, meron po silang nababasa. Okay? Kung kulang pa yung ticket, magpapaprint pa po tayo. 1,000? Kulang pa ba ng 1,000? 2,000. 2,000. Sige, sold. 2,000. Clear. Okay? Yan po ay free, no? So, ngayon, kung wala man kayong ticket, pwedeng papuntahin nyo na lang po sila, samahan natin dito. Mga kapatid, please, mauna po tayo bilang mga usher kasi mga kapatid, ganito po, we have limited time here. Okay? So, Sunday, gusto po natin 8 o'clock ay naglilinis na po dito. Okay? Gusto po natin 8 o'clock. So, by 7:30, tapos na po tayo. So, it is very important na 4 o'clock makarating tayo dito. By 4:30, we'll start the video. Wala na po tayo masyadong marami pang mga kung ano-ano. Basta pagtungtong dito, introduction lang about family. At pagkatapos po noon, video po agad tayo. Then, pagpapatanggap sa Panginoon. Pagkatapos noon, kainan. And then, ligpitan na po. Okay? So, ganun po kabilis, kapatid, yung gagawin po natin this coming Sunday. So, please, pray. Pray, pray, pray. Maniwala po tayo, magliligtas ang Panginoon. Okay? So, let us believe na magkakaroon ng history mangyayari. Okay? Because we are all history makers. Okay? So, now, okay. Ibang video naman yan, iyan pa rin. Okay, kasi meron 3 klaseng promotional video tayo meron. But anyway, okay. Sige po. Meron po ba tayong tanong in preparation? Okay? So, this time, naintindihan natin, we are best usher. Dapat pala, hospitable tayo, mabait. Yung bibig natin, nakaka-bless. Okay? Bilang mga Christian, kahit saan tayo mapunta, dapat nakaka-bless po yung ating buhay. Okay? So, magtulong-tulungan po tayo. Tayo po'y manalangin. Pwede ko ba tayong tumayo? Sige po. Sama-sama po tayo magpasalamat sa Panginoon. Pagpe-pray din natin yung sopas, okay, na ating pagsasalu-saluhan. Tige isang subo lang ho, no? Okay? Let's all pray. Pikit po natin yung mata natin sa Panginoon. Father God, marami pong salamat kasi meron kang gagawin sa GCOM family, Panginoon. Lord, yung gagawin nyo, magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Father God, we are all excited, Panginoon. Lord, alam po namin that you are excited sa isang prepared vessel kaysa sa prepared message. Father God, continue to prepare our hearts, Lord. Magkaroon kami ng personal transformation. Gawin mo kaming mga best ushers and usherette, Panginoon, sa iyong kaharian. Panginoon, it is not about an assignment. It is about our service, Panginoon. Because we are servant like you, O God. Lord, patuloy na gawin mo kami mapagpumbaba, tumutulong, umaalalay, totoong nagmamahal sa kapwa-tao, Panginoon. Lord, dalangin ko po na i-bless mo ang mga negosyo ng mga kapatid ko na ito. Kasi, lalo pat ngayon, natutunan namin yung pagiging servant, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga servant na naglilingkod sa iyo. Lord, kung meron mang mga pangangailangang pinansyal sa kanilang mga tahanan, right now, I declare provision, O God. I declare, Father God, that the overflowing blessing, materially, financially, ay ibinibigay mo na, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, hindi dahil gusto namin ng pera o ng kayamanan, Panginoon, kundi kailangan namin ito ng physical body upang makapaglingkod kami ng turi sa kapwa naming tao, Panginoon. Father God, kalusugan din ang dinideclare ko, God. Sa bawat isa, katalinuhan, pagkakaisa sa tahanan, unity, Lord God, in the family, and even in this church, Lord. Marami pong salamat. Lord, sa buhay din ng mga kabataan, naniniwala kami na patuloy na dinadala mo ang kabataan na mapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. At Lord, sa pagkain po na aming pagsasalu-saluhan, hayaan niyo nga po, Panginoon, na lahat ng ito ay maging dahilan upang maitaas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng kalakasang idudulot ito sa amin. And even yung bonding moment, yung fellowship, Panginoon, hayaan mo, Ama, na ito ay maranasan po namin. We give you all the glory, Father God. At Lord, sa bawat isa na nagtungo po dito, hayaan mo maranasan nila ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen.
Hallelujah.